So ito na nga ang day 3 ng Philippine Experience Program here in Batanes. Nandito tayo ngayon sa harap ng Residencia do Basco, ang isa sa mga pinaka-comfy na accommodations dito. Kita nyo medyo makulimlim ang langit ngayon and may konting ambon pero walang makakapigil sa adventure namin. Batanes is beautiful in any weather. Kaya tara, simulan na natin. Ito na nga, papunta na kami sa first stop namin. Dito ito sa Diptangan Dumahataw Farm. Isa itong sustainable farm dito sa Batanes na kung saan yung mga Ivatan people ay nagko-cultivate ng iba't ibang mga crops at nagre-raise ng livestock. Dito pinapakita nila ang traditional farming techniques that have been passed down for generations. Since Batanes is isolated, self-sufficiency is key. Kaya halos lahat ng pagkain dito ay sariling ani nila. Ang mga Ivatan ay kilala sa kanilang pagiging masinop at matiga, kaya kahit malakas ang hangin at may bagyo, madalas dito they have adapted through time. Isa nga palang photography tip, kung gusto mong makapture yung ganda ng isang farm, itry mong i-shoot from a lower angle para mas ma-emphasize yung lushness ng mga halaman at ang lawak ng lupa. Pero ako ito, obviously drone yung ginamit ko, mas gusto ko yung mas makita mula sa itaas yung ganda ng lugar. At ngayon ito, dumating na kami sa next destination namin, yung Raqua Payaman or also known as Marlborough Country. Tinawag ito ng mga foreign tourists ng ganon pero sabi nga ng mga locals, hanggat maaari, wag na lang daw tawaging Marlborough Country at tawagin na lang itong Raqua Payaman. Bakit kaya itong tinawag na ganito? Dahil ito sa mga malalawak na mga damuhan at mga open spaces, meron din itong mga gumagalang mga baka, mga kalabaw. Pero itong mga ito ay pagmamay-ari ng mga lokal na mga taga dito. Dati ang lugar na ito ay communal pasture land kung saan pinapasto ng mga alagang hayop ng mga Ivatan. Sobrang peaceful dito at kung gusto mo ng moment para lang huminga at magmuni-muni, ito ang perfect spot. Ayan, at may kita nyo nga na hindi maganda mayaw yung mga kasamahan kong photojournalist sa pagkuha ng larawan. Sobrang ganda mag-drone dito, panoorin natin ito. Yun, sakto lunchtime na. Dito kami nag-stop sa Tayid Lighthouse. Isa ito sa mga tatlong pangunahing lighthouse dito sa Batanes. Unlike the more famous Basco Lighthouse, hexagonal ang structure nito at hindi ito operational. Pero isa ito sa mga pinaka-instagrammable spots dito sa Batanes. Makita nyo naman dito sa mga aerial shots na kuha namin. Breathtaking Batanes, breathtaking Batanes, breathtaking Batanes.
It was built during the American period kaya may touch ng Western influence ang architecture nito. From here, kita natin ang Pacific Ocean, one of the most powerful bodies of water in the world. Kaya rin napakalakas ng alon at hangin dito sa paligid na ito. After kumain, nandito naman tayo ngayon sa Valugan Boulder Bay. Hindi ito typical na beach na may white sand at kung ano-ano pa. Imbes, punong-puno ito ng malalaking bato na galing sa pagputok ng Mount Irayan noong 400 AD. Imagine, itong mga boulders na to have been here for more than 1,000 years. Dahil sa lakas ng alon ng Pacific Ocean, unti-unti niyang pinakinis ang mga batong ito. Kaya pag naglalakad kayo dito, ingat lang, medyo madulas. Pero ang ganda, lalo na kung gusto mong kumuha ng dramatic ocean shots. At finally, we are ending our day here at Basco Rolling Hills. Napaka-iconic ng lugar na to. Ang tanawin ay parang isang never-ending carpet na berde na bumababa hanggang sa dagat. Dito mo rin may kita yung tinatawag nga nilang start ng Philippine Highway System. Kung may kita mo, yung konkretong daan ay mapuputol hanggang doon sa pinakadulo at yun yung tinatawag nga nilang start ng Philippine Highway System. Ang Basco Rolling Hills ay isa sa mga best places kung gusto mong makita ang tatlong pangunahing isla ng Batanes, ang Batan, Sabtang at Ikbayat. Grabe ang fresh ng hangin dito. Isa pa dahil mahangin at walang masyadong puno, kitang-kita mo ang buong paligid. Perfect para sa mga nature lovers. At yan na nagtatapos ang ating Batanes Adventure. Sobrang ganda ng lugar na to mula sa rolling hills, dramatic coastlines hanggang sa rich culture ng Ibatans. Ang experience dito is like stepping into a different world, peaceful, untouched, at yun, sobrang Instagram worthy, sobrang dream to para sa mga photographers tulad ko. If you haven't been to Batanes yet, ilagay nyo to sa travel bucket list ninyo. Sulit na sulit ang pagpunta at hindi mo makakalimutan ang experience. Maraming salamat sa pagsama sa Philippine Experience Program. Kita-kits tayo ulit sa next adventure. Tapusin itong video dahil nandun yung mga kuha ko sa pangatlong araw. Sana makatulong.